hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang usapan sa social media na kung saan inaakusahan nga ng pagbebenta ng laro itong si Chris McCullough. Malaki ang tsansa na posible itong patawan ng Jones Cup organizer ng parusang urban at kung mas malala pa ay posible itong isumbong sa FIBA at tanggalan ng kanyang lisensya para hindi na makapaglaro, at ang mas malala ay makukuha nga sa Pilipinas ang ating kampyonato sa Jones Cup. Ito nga yung post ni RJ Abarentos na kung saan meron siyang pinapatamaang player na kasama niya na posible daw nakatanggap ng pera o nabayaran. Kilala naman natin siguro si Chris McCullough. Marami ang nakakakilala sa atin nang kunin niya itong import ng San Miguel Bermen noong 2019 na kung saan nga nakakuha ito ng kampyonato. Alam natin na si Chris McCullough isang NBA player na kung saan nakapaglaro sa Washington Wizards at sa iba pang kupunan. At pagkatapos nga ng kanyang stint sa PBA at sa San Miguel Bermen ay nagka-interest itong maglaro para sa national team natin, pero hindi ito nakuha. Ilang taon na ang nakakalipas, pero ngayon taon ay nag-anunsyo nga ang Chinese Taipei or Taiwan na kukunin ito bilang naturalized player. Sa pag-aanunsyo ng Chinese Taipei na kukunin ito bilang naturalized player ay naglalaro ito sa Jones Cup. Sa kanyang pagkaka-excite ay marami ang nagsasabi at marami ang nanghihinayang magaling daw talaga itong si Chris McCullough. Pero at nang makalaban na nga niya ang Chinese Taipei sa Team A ay nakita na natin sa finals na hindi maganda ang kanyang panimula ni Chris McCullough. Napakadami ng turnovers at the same time yung kanyang dinedepensahan ay mas maliit lang sa kanya, ay nagkakaroon siya ng turnover at napapaul pa. Dito ay marami ang nakahalata sa naging performance na ito ni Chris McCullough. Hindi ito ang dating Chris McCullough na nakita natin simula nang mag-umpisa ang Jones Cup na kung saan nakapitong game ay maganda ang kanyang naging performance. At noong finals ay bumaba ito at hindi na nga napakita ng magandang performance, dahilan para magduda na pati ang kanyang mga teammate, especially itong si RJ Abarentos. Kaya naman pagdating sa crunch time ay nag-step up na nga ang ating mga veteranong mga manlalaro at meron time na inilabas nga itong si Chris McCullough ni Coach Charles Chu at initinik over nga ni Kevin Rabena at RJ Abarentos na kung saan nakahabol nga tayo. Sa fourth quarter, lumamang pa nga ang Chinese Taipei hanggang 7 at nang itik over na nga ni Kevin Rabena ay lumambang pa tayo ng 2, pero nabigyan na ng tsansa ang Chinese Taipei na maitungo ito sa overtime period. Pero pagdating sa overtime ay hindi pa rin maganda ang ipinakita ni Chris McCullough, pero hindi naman nawala ng pag-asa ang SGA, kaya naman i-take over nga ito ni Keper at ni RJ Abarentos at nakuha nga natin ang kampyonato sa Jones Cup. Marami tuloy ang hindi masaya sa nangyari. Imbes na sana kayang-kaya daw ng SGA ang Chinese Taipei dahil hindi naman ito kalakasan. Bakit ganun ang nangyari? Muntik pa tayong matalo. At the same time, marami din ang nagrereklamo bakit si CMAC daw ang naging finals MVP. Ganon, mas may maganda pang naging performance sa kanya simula nang mag-umpisa ang ating stint sa Jones Cup. Kaya naman, ayon nga sa mga fans at sa report, malaki daw ang posibilidad na pinag-aaralan na ito ngayon ng Jones Cup organizer ang ating paratang na pagbibenta ni CMAC ng kanyang laro, at malaki ang posibilidad na mababaan ito si CMAC sa Jones Cup at ang Chinese Taipei team dahil sa kanilang ginawa, at malaki rin ang posibilidad na mas lalong lumala ang nasabing issue kung sakaling ipasa at iakyat ito sa FIBA organizer.
Samantala, update tayo sa PBA rookie, ang Blackwater Bossing. Ang kanilang rookie na si DJ Mitchell, matapos nga ito makuha sa second round ng Blackwater Bossing, ay inanunsyo na nila na pinapirma nila itong si DJ Mitchell ng 1-year rookie deal. Marami ang nagsasabi itong si DJ Mitchell ay baka ito ang slippery of the draft. Alam natin na ang kalidad nitong mamang ito ay big time itong maglaro nang naglalaro pa ito sa Amerika. Isa itong scorer at deadly shooter, kaya nga ito kinuha ng LaSalle. Kanya lang hindi natuloy ang kanyang LaSalle stint dahil nga nagkaroon ito ng injury. Pero ngayon ay nakabalik na ito 100% si DJ Mitchell at asahan natin na malaki ang gagampanan nitong papel sa Blackwater Bossing sa ilalim ni Coach Jeff Carriazo, at malaki ang posibilidad na magkakatandem sila ni Cedric Berfield. Kumbaga ang bigat ng backcourt tandem ng Blackwater Bossing kung sakali. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Cats Aquino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersobidad, Anthony Laquialon, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare. Ganoon din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.